Ngayong taon may napakalaking balitang magpapasaya sa lahat ng senior citizens. Kinumpirma na ng gobyerno ang 30,000 pesos times 2 Christmas bonus o kabuuang 60,000 pesos na parating bago pa man sumapit ang Pasko. Hindi ito pangako, hindi ito tsismis. Ito ay opisyal at inaasahang magbibigay ng napakalaking ginhawa sa libu-libong nakatanda sa buong bansa. Kinumpirma na ng gobyerno ang paglabas ng 30,000 pesos times 2 Christmas bonus para sa lahat ng kwalitikadong senior citizens. At ito ang itinuturing na pinakamalaking year-end support para sa sektor ng nakatanda bago matapos ang taon. Ang bonus na ito ay bahagi ng mas pinalakas na programa para matulungan ang mga seniors na makabawi mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente, tubig, pamasahe at lalo na ng maintenance na gamot. Napakahirap para sa maraming senior ang dumaan sa ordinaryong buwan, lalo na sa Kapaskuhan. Ang iba ay umaasa lamang sa maliit na pensyon o tulong mula sa kanilang mga anak, samantalang ang ilan ay wala talagang regular na kita. Dahil dito, ang doble Christmas bonus ay hindi lamang regalo. Ito ay isang kinakailangang suporta. Maraming seniors ang nagsasabing ngayon lang sila makakahawak muli ng malaking halaga na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa iba, ito ang pagkakataong makapamili ng sariling gamot nang hindi nanghihiram o nagtatanggal ng budget sa pagkain. Coverage at eligibility. Ayon sa opisyal na pahayag, kabilang ang makakatanggap ng bonus ang lahat ng seniors na 60 years old pataas, nasa listahan ng OSCA, mga indigenous at non-indigenous seniors, mga pensioners at non-pensioners, mga aktibong residente ng kanilang barangay. Walang senior citizen ang kailangang magsumite ng bagong aplikasyon. Ang kailangan lang ay updated ang kanilang record sa OSCA at barangay, lalo na kung lumipat sila ng tirahan o nawala ang kanilang ID. Paraan ng pagbibigay ng bonus. Upang matiyak na maayos at ligtas ang pamamahagi, tatlong pangunahing paraan ang inilatag. Cash payout sa LGU centers, isasagawa sa mga gymnasium, barangay hall o municipal centers, mayroong priority lanes para sa may kapansanan at kahirapang maglakad. ATM o bank deposit para sa mga nakatandang tumatanggap ng pensyon sa bangko, otomatikong ide-deposit ang bonus sa kanilang account. At house-to-house delivery para sa mga nakahiga, may sakit o hirap maglakad. Ang mga social workers mismo ang maghahatid ng pera sa kanilang tahanan. Paghahanda ng bawat LGU. Kasalukuyan ng nagtatakda ng schedule ang mga LGU upang maiwasan ang siksikan at magulong pila. Inoorganisa rin nila ang seating areas para sa seniors, medical assistance tables kung sakaling may bigla ang atake ng alta presyon o pagkahilo, security personnel para sa kaligtasan, at verification desks para sa mabilis na checking ng pangalan. Marami ng LGU ang nag-announce ng barangay-by-barangay release schedule upang kontrolado ang dami ng dadagsa sa bawat araw. Fraud prevention at paalala sa mga seniors. Dahil malaking halaga ang pag-ugsapan, pinaalalahanan ang mga seniors na huwag magtiwala sa mga nagpapakilalang fixer. Huwag ipakita sa social media ang kanilang ID or claim stub. Huwag ipagkatiwala ang pag-claim sa hindi kilalang tao. Siguraduhing opisyal na personel lamang ang kaharap sa payout. Maglalabas ang bawat LGU ng listahan ng authorized staff na magsasagawa ng distribution. Epekto sa buhay ng seniors. Maraming senior citizens ang nakadaam ng malaking ginhawa matapos malaman ang balita. Para sa ilan, ang bonus ay pambayad sa matagal ng utang sa butika. Para sa iba, ito ang pagkakataong makapamili ng sariling gamot nang hindi nanghihiram o nagtatanggal ng budget sa pagkain. May mga nagsabi ring gagamitin nila ang bahagi ng pera para sa pagpapacheck up, bili ng reading glasses, pagpapagawa ng sirang bintana o bubong, at pag-iipon para sa emergency medical needs.
Ang bonus na ito ay hindi lamang pang-holiday. Ito ay suporta para sa kanilang kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Epekto sa pamilya. Mas nagiging magaan ang pakiramdam ng mga anak at apo na kadalasang nagtataguyod ng kanilang nakatandang magulang. Sa bonus na ito, nababawasan ang pressure at nagiging mas masaya ang paghahanda sa Noche Buena at Medianoche. Nagbibigay rin ito ng respeto at dignidad sa mga nakatanda dahil nakakalahok ng hindi nahihiya o umaasa lang sa iba. Paghahanda sa petsa ng paglabas. Kabilang sa dapat ihanda ng seniors ang OSCA ID, Government ID balang backup, updated contact number, at authorization letter kung representative ang kukuha. Inaasahang maglalabas ng opisyal na petsa ang mga LGU sa susunod na mga linggo. Patuloy na pagpapalakas ng social support. Ang doble Christmas bonus ay bahagi lang ng mas malawak na plano para palakasin ang proteksyon sa lahat ng senior citizens lalo na sa pagpasok ng 2026. Patuloy na pinag-aaralan ang mas mataas na buwan ng allowance, libreng medical screenings at mas mabilis na proseso para sa senior benefits. Patuloy na pinag-aaralan ang mas mataas na buwan ng allowance, libreng medical screenings at mas mabilis na proseso para sa senior benefits. Kasabay nito, sinisimulan na rin ng iba't ibang ahensya ang mas maayos na koordinasyon upang matiyak na ang mga seniors ay hindi lamang tuwing Pasko nakatatanggap ng tulong, kundi sa buong taon. Dahil dito, inaasahan na mas lalawak pa ang programa at mas maraming sektor ang madadagdagan ng benepisyo pagpasok ng darating na taon. Habang papalapit ang petsa ng distribusyon, ramdam na ang excitement hindi lang ng mga seniors, kundi maging ng kanilang mga pamilya. Sa bawat barangay, makikita ang paghahanda para sa pinaigting na distribution, mula sa pag-aayos ng mga upuan, paglalagay ng tent, hanggang sa pag-assign ng specific schedule ng bawat purok. Lahat ng ito ay ginagawa upang maiwasan ang mahabang pila at matiyak na ligtas ang bawat senior na pupunta sa payout center. Sa maraming lugar, nagsimula na mag-house visit ang mga barangay health workers as social welfare officers upang i-verify ang listahan. Pinapapatunayan nila kung ang mga seniors ay aktibong nakatira pa sa kanilang address, kung buhay at kung hindi lumipat sa ibang bayan. Ang ganitong pag-ikot ay kritikal upang matiyak na walang mali o duplikasyon sa listahan dahil ang bawat piso ay dapat makarating sa tamang benepisyaryo. Marami ring seniors ang nagpapasalamat dahil hindi na nila kailangan pang maglakad ng malayo o pumila ng matagal tulad ng dati. Ang ilan ay pinadadalhan ng barangay ng text update kung kailan eksaktong darating ang kanilang schedule. Para naman sa mga kapansanan, pinupuntahan sila mismo sa tahanan upang kunin ang kanilang pirma at ibigay ang pera. Ang ganitong klase ng pag-aalaga ay nagpapakita ng mas mataas na pagrespeto sa nakatatanda. Sa kabilang banda, mas pinaigting din ang security protocols. Napag-alaman ng ilang LGUs na may mga tao nang nagtatangkang manghingi ng processing fee o priority fee kapalit ng mas mabilis na paglabas ng bonus. Mariing ipinagbabawal ito ng gobyerno at paulit-ulit na pinaaalaalahan ang mga seniors na wala silang kailangang bayaran. Dahil malaking halaga ang ipamamahagi, ang bawat payout center ay may police visibility, CCTV monitoring at identification scanning upang matiyak ang tunay na tumatanggap ng bonus. Habang lumalapit ang araw ng paggawad, maraming kwento ang lumulutang mula sa iba't ibang probinsya. Sa Bulacan, isang lola ang nagsabing gagamitin niya ang parte ng bonus para sa matagal nang ipinagpapalibang check-up. Sa Cebu naman, may isang lolo na nagplanong bumili ng hearing aid gamit ang bahagi ng pera. Sa Davao, isang 82 years old ang nagbalak bumili ng bagong tungkod at groceries para sa Noche Buena. Makikita na ang bonus ay hindi lang maliit na tulong. Ito ay paraan upang mapabuti ang kanilang kalusugan at araw-araw na pamumuhay. Hindi rin maikakailan na ang bonus ay may malaking epekto sa pambansang ekonomiya.
Kapag tinanggap na ng seniors ang kabuuang 60,000 pesos, babaha ang pamilihan ng aktibidad. Dadami ang bibili sa palengke, grocery, butika, tindahan, bakery at kahit sa mga maliliit na negosyo sa kanto. Ang pera ay agad unang umiikot sa lokal na komunidad, kaya mas mabilis itong nakakatulang kesa karaniwang proyekto. Dito nakikinabang ang mga magsasaka, vendors, jeepney drivers at sari-sari store owners. Habang ginagawa ang mga distribusyon, ang emosyonal na epekto ng bonus ay hindi rin matatawaran. Maraming seniors ang nagsasabing sa wakas, mararamdaman nila ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi na sila kailangang umasa ng husto sa kanilang mga anak. Hindi na sila mahihiyang sumali sa handaan dahil sa kakulangan sa pera. Ngayon, makakapili sila ng simpleng regalo, makakapaghanda ng paborito nilang ulam, at makakapagbigay ng munting aginaldo sa mga apo ng matagal na nilang gustong gawin. Ang mga anak at apo naman ay nagiging mas kampante dahil alam nilang may suportang darating sa kanilang nakatatanda. Nababawasan ang kanilang pangamba, lalo na sa aspektong medikal at pang-araw-araw na gastos. Mas magiging masaya ang pamilya dahil hindi natakot at problema ang bumabalot sa Desyembre, kundi pag-asa at pasasalamat. Gayunpaman, pinaaalahanan pa rin ang mga seniors na gamitin ang pera ng maayos. Iminumugsag ng mga social workers na unahin ang gamot, check-up at pang-necessity. Pagkatapos nito ay saka naisipin ang pangregalo o panghanda. Ang ilan ay pinayuhan ding magtabi ng konting halaga para sa kinabukasan, lalo na't ang January ay madalas mas mataas ang gastos dahil sa pagpasok ng bagong taon. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na binibigyang diin ng gobyerno na ang doble Christmas bonus ay hindi lang isang beses na aksyon, kundi bahagi ng mas malawak na long-term support system. Marami pang programa para sa mga seniors ang nakapila sa 2026, kabilang ang pagtaas ng medical subsidies, mas mabilis na pag-renew ng senior IDs, at mas malawak na discount coverage para sa mga essential services. Habang nalalapit ang araw ng Pasko, mas lumalalim ang kahalagahan ng programang ito. Ang 60,000 pesos na makatanggap ng bawat senior ay simbolo ng pagkilala sa kanilang sakripisyo, dedikasyon at kontribusyon sa lipunan loob ng maraming dekada. Ito ay mensahe na hindi sila nakakalimutan, na sila ay mahalaga, na sila ay tinitingala, at na sila ay patuloy na inaalagaan ng pamahalaan. At ngayong papalapit ang panahon ng pagdiriwang, ang senior citizens ay may dahilan upang ngumiti, huminga ng maluwag, at magdiriwang ng may tunay na saya. Ang 30,000 pesos times 2 Christmas bonus ay hindi lang pera. Ito ay pag-asa, pagdiriwang, at pagbabalik ng dignidad para sa lahat ng nakatatanda. Habang papalapit ang Pasko, isang bagay ang malinaw. Hindi lang ito basta pagbibigay, kundi pagkilala sa mga taong nagbigay ng buong buhay nila para sa kanilang pamilya at sa ating bansa. Ang 30,000 pesos times 2 Christmas bonus ay hindi lamang halaga sa papel. Ito ay simbolo ng pag-asa, respeto, at pagmamahal para sa ating mga seniors. Sa gitna ng tumataas na bilihin, inflation at mga hamon ng araw-araw, ang bonus na ito ay magsisilbing dagdag gaan sa kanilang pamumuhay. Isang maagang pamasko na magbibigay ng kapayapaan ng isip, mas masarap na hapagkainan, at mas masayang samahan kasama ang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ipinapakita ng hakbang na ito na hindi nakakalimutan ng gobyerno ang mga taong minsang nagsakripisyo, nagtrabaho at nag-alay ng lakas para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kaya ngayong parating na ang Pasko, isa lang ang masasabi natin. Mas magiging makulay, mas magiging masaya, at mas magiging kahulugan ng selebrasyon para sa ating mga lolo at lola. Hanggang sa susunod na update, lagi nating tatandaan, ang bawat senior ay mahalaga, ang bawat senior ay naririnig, at ngayong Pasko, tunay nilang mararamdaman iyon.